Hello po mga kababayan, nag-react na si Sara Duterte sa rally ng Iglesia ni Cristo. So tama yung ating mga duda na may sponsor ito mga kababayan. Ang nasa likod nito, si Sara mismo. Di ba? Hindi lang ito mga kababayan para isalba si Marcoleta, kundi para isalba si Sara Duterte. Yung ang ultimate na motibo nito mga kababayan. Ayan o, naglabas na ng statement si Sara, sabi rito sa report ng GMA. VP Duterte on the ongoing protest along EDSA, the people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. Nagsalita yung nagtatrabaho. Wala man siyang contribution sa pag-address ng problema ng ating bansa. In fact, dumagdag pa siya. At this time, yung kampo niya at siya mismo ang major problem ng ating bansa kasi sila yung walang tigil sa panggugulo habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos patuloy lang sa pagtatrabaho. Araw-araw nagtatrabaho yung ating Pangulo. Ngayon nga dahil sa panggugulo nila, na-disrupt yung activity ng ating Pangulo. May mga meeting sana yung ating Pangulo sa Makati at sa Manila. Pero dahil sa kanilang panggugulo, kinancel ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang activity. You see? Kahapon galing pa lang siya sa Sulu. And araw-araw siyang naglilibot. Galing siyang Bohol, galing Cebu, galing Sultan Kudarat, galing South Cotabato para personal mga kababayan na inspeksyonin yung mga projects ng ating gobyerno. Yung mga flood control at patubig mga kababayan para sa ating mga magsasaka at pati sa scholarship. Kahapon nga mga kababayan, yung ating Pangulo galing sa Zamboanga. Ito yung pinupuna ni Sara Duterte, yung presidente na sige yung trabaho. Yan bawat bayan makikinabang. President Ferdinand Marcos Jr. leads the Bawat Bayan Magkikinabang Zamboanga Peninsula Program at Western Mindanao State University. Yan ang ating Pangulo. Sige lang ang trabaho. Yan sa gymnasium ng Mindanao State University, Western Mindanao State University sa Barangay Balisawan, Zamboanga City. Kahapon lang po, amang yung kanilang mga kakampi at pati yung Dilawan kahapon, nagrarally. Tapos ngayon may surprise rally pala na walang permit yung Iglesia ni Cristo. You see? Ang Pangulo, sige lang ang trabaho. During the event, the President turns over socio-civic projects, funds, assistance to Zamboanga City in the provinces of Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, and Zamboanga Sibugay, benefiting barangays and presidential scholars. This underscores the administration commitment to bringing government programs and services closer to the Filipino people. Si Sara, anong ginagawa? Wala. Tapos yung kanyang mga kakampi, nagrarally ngayon yung Iglesia ni Cristo. Tapos, suportado niya. Yan ang kanyang statement. Malinaw. This administration has been defined by poor governance daw in its failure to acknowledge and address the country's real problems. While countless of our kababayan struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life, the President has remained detached from the hardships confronting Filipinos. Anong detached? Siya yung detached mga kababayan, yung ating Pangulo. Nandun mismo sa mga barangay, nag-iikot at nag-implement ng mga projects. Ayan ang ebidensya. Si Hopper at ABC President Abdul Mukim, B. Musa at Robbie Orlin Sampuro na kumakatawan sa 1,900 Di ba? scholar ng lalawigan ng Zamboanga. So puro kasinungalingan ang ginagawa. Pinagsasabi ni Sara. Sa yung walang ginagawa, tingnan ninyo yung ating Pangulo. Araw-araw nag-iikot sa buong Pilipinas. You see? Yan ang ating Pangulo.
Lagi yung ating tulong sa ating mga local government, lalong-lalo na sa ating mga barangay. Dahil ito po ay Kaya baseless yung mga pinagsasabi ni Sara. Ang para sa socio-civic development program. Siya wala mang ganyang programa. Ito ay programa Puro lang na paninira. upang tulungan ang ating mga barangay officials at saka tinutukoy natin ito sa ating mga mag-aaral. At itong pondo na ito ay gagamitin para sa ating mga magiging tawag na presidential scholar. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Meron po kami, dahil po ako mula nung ako ay naging gobernador po ako mula nung 1998 hanggang 2007 sa Ilocos Norte. At yun po ay ang naranasan ko ron ay sinasabi ko parang hindi masyadong nag-uugnay ang national government at saka ang local government. Kaya sabi ko sayang naman, maraming magagaling sa local government, maraming magaling sa national government, dapat talagang sabay-sabay nagtatrabaho. You see? Kaya meron po kaming isang programa, yung LGSF, yun naman yung para sa Local Government Support Fund. Ito, nagbigay tayo ng bigas sa ating mga nangangailangan na kababayan. Ito naman ay hiwalay na programa ito. Ito talaga nakadirect ito sa ating mga barangay. Ito po ang ginawa namin. Ay gumawa kami ng programa para bigyan ang bawat barangay ng 200,000 piso. Bawat barangay. Dahil po, nung gobernador ako, nagrereklamo yung mga barangay chairman namin. Sinasabi, pagka hinihingi namin yung share namin, nangyayari na lagi nasasabi, naubos na yung 10% namin, nagamit na, nagkabagyo, nagkasakuna, whatever. Kung ano, hindi mo naman masisi, talagang, alam ko naman, local government, laging naghahanap ng pondo yan. Dahil siyempre, kulang lagi. Kaya sabi ko, bigyan natin pagkakataon naman ang ating mga barangay official na makapaglabas ng kanilang sariling mga initiative. Kaya ito po ang ginawa namin. Lahat ng barangay, hindi lang po rito, sa buong Pilipinas, lahat po ng barangay, binigyan po natin ng 200,000 pesos, lahat. At ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official ay yung kalahati nun ay ibigay natin sa mga scholar. Yung pong mga scholar na yon ay tawag ngayon ay ang presidential scholar. Dahil ang kanilang scholarship ay nanggaling sa Office of the President. Kaya po, so sabi namin, 200,000 ang ibibigay namin sa inyo. Yung 100,000, gamitin ninyo para tulungan ang mga scholar natin. Bawat barangay ay mamili kayo ng 5 na scholar, kada barangay, bibigyan natin ng tigda 20,000 piso. At yun ay parang tulong sa kanila. Yung mga nag-aaral na malapit na magtapos, pero baka hindi makatapos dahil sila kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man. Kaya ito ay tulong para makapagtapos sila. So nakita ninyo, baseless po yung sinasabi ni Sara. Direkta yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang serbisyo sa mga barangay at pinupunta niya mismo sa mga barangay. Pagkatapos yun ang sinasabi niya po. Siya yung detached sa reality mga kababayan. Malinaw na puro paninira ang kanyang ginagawa mga kababayan. Para galitin yung mga mamamayang Filipino gamit yung fake news. Puro baliktad yung kanyang sinasabi sa kanyang statement para gatungan na mag-rally tulad nito po ang ginagawa ng INC. To save Marcoleta at siya mismo, maligtas siya sa impeachment mga kababayan. So mali lahat ito na sinasabi ni Sara Duterte na detach niya from the hardships confronting Filipinos. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption
and abuses in Malacanang, question the administration's competence, or criticize the president, including allegations concerning his drug use. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. False. Kahit nga wala silang permit, hindi man sila dinidisperse. Until now, mga kababayan, dapat sana dinisperse na sila yung INC kasi walang permit. Pero anong statement ng PNP? Maximum tolerance pa rin. Kaya nga sabi natin, dapat sila file ng kaso for illegal assembly. Hindi man sila pinagbabawalan na mag-rally basta't may permit. Kasi nakakaperwisyo sila sa iba. Ito nga yung mga reactions na mga na perwisyo nila. Mga ordinaryong mamamayan, driver po, taxi driver. Wala namang problema, mag-rally sila. Pero naman yung dakil yung daan. You see? Paano lang sila mag-permission ng ba? Wala namang problema, mag-rally sila. Pero naman yung dakil yung daan. Karapatan nila yan Pinerwisyo nila yung mga ordinaryong Pilipino naghahanap buhay. You see? Yan Wala, kamahana. Para naman din, di boss. Kaya, kanina pa kami rin, no? Talagang, Truck driver, hindi makadaan. Wala, kamahana. Para naman din, di boss. Abala niya ng matindi. Kanina pa kami rin, no? Kasi walang advisory na may rally. O diba, malinaw na pamimirwisyo yung ginagawa ng INC, ng grupo ni Sara Duterte, mga kababayan. Na wala man nga sila na dinideliver na serbisyo tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga mamamayang Filipino na mirwisyo pa. In the guise of freedom of expression, hindi pa sila nakontinto sa mga ginagawa nilang mga previous rallies at sa pagdadaldal nila sa social media, pati sa kanilang istasyon na Net25 at SMNI. Sinupil ba yung kanilang freedom of expression? Walang panunupil po. Muntikan na kanina, maipit yung isang babaeng pulis, mga kababayan, ng bus ng New Era University ng INC. Kaya yung driver po, inaresto. Ito po. Muntikan ng maipit, You see? Yan muntikan ng maipit siya, Butit na katakbo. So grabe yung kanilang pamimirwisyo, pang-aabuso, mga kababayan. At siya, binibigyan siya ng due process para makasagot sa articles of impeachment, yung kanyang pagbabanta at saka involvement sa maling paggamit ng confidential funds. Pero anong ginawa niya? Sinagot niya, hindi. You see? Tapos yung sagot niya sa pagbabanta sa ating Pangulo, freedom of expression daw. Payag kayo sa ganon, mga kababayan? I-normalize yung hate and violence? Tapos sabi pa niya, the President's failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment, a government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. Wala siyang karapatan na magsabi na yung gobyerno ini-intimidate nila o ini-intimidate sila. Baliktad nga Yung INC ini-intimidate yung ating administrasyon, yung ating gobyerno. Yun ang ginagawa nila ngayon. At siya mismo, dahil sa kanyang ginawang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. So puro baliktad, mga kababayan, ang statement ni Sara Duterte. Pero despite ng kanyang intimidation, pagbabanta, binantaan ba siya ng ating Pangulo? Di ba hindi? Ito, impeachment as an accountability mechanism na binibigyan siya ng due process para sagutin. Until today, hindi niya sinasagot. At ang ginagawa niya mismo at yung kanyang mga
kaalyado, i-destabilize yung ating gobyerno para mapatalsik yung ating Pangulo at siya ang beneficiary, siya ang papalit. At pag siya nakaupo na, wala ng accountability, hindi na mananagot sa batas. Yan ang gusto niyang mangyari, mga kababayan. Kaya wag tayong maniniwala sa kanyang mga propaganda na puro baliktad, mga kababayan, ang sinasabi. Ayan. This is no longer a matter of politics. It is a matter of honor of the state and the future of a people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression. Yung sinasabi niyang economic hardship, yun ang ina-address mismo ng ating Pangulo at nagtatrabaho para po mapagaan yung hardship ng ating mga mamamayan habang sila nanggugulo. Yung ating Pangulo nagtatrabaho. Ayan yung ating Pangulo, trabaho ng trabaho habang sila walang tigil sa panggugulo ng ating edukasyon para lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Kaya yung mga presidential scholar, ay lagi kong nung pagka meron kaming orientation na ginagawa ko minsan, ay pag yan ang lagi kong sinasabi sa kanila, ito yung pakinabangan ninyo na mabuti, yung 20,000 na ibibigay ng Office of the President sa inyo, pakinabangan nyo na mabuti dahil napakahalaga niyan. Napaka-importante na maging magandang training ninyo, na magandang pinag-aralan ninyo, meron kayong diploma, o meron kayong magandang kaalaman para matulungan ninyo ang sarili ninyo, para sa mga buhay ninyo, para sa mga pamilya ninyo, para sa komunidad ninyo. At sa ganung para natutulungan nyo yung buong Pilipinas. O, di ba? Aahon tayo. May ganyan si Sara? Wala. Na sumusunod sa atin. Sabi ko, kailangan matuto na kayo dahil etong mga magigiting na mga local executive na ito, pati na ako, isama na natin, hindi naman kami forever. Malapit na kayo na. Kaya dapat handa kayo. Kaya pagbutihan ninyo ang kanyang pag-aaral, pagbutihan ninyo ang pagtrabaho kayo ng mabuti para talagang makaipong kayo ng maraming kaalaman at maraming karanasan na magagamit ninyo sa inyong mga buhay. So malinaw sa atin, mga kababayan, kung sino ang opisyal na nagtatrabaho at sino yung opisyal na namimerwisyo po. So ang dapat gawin, mga kababayan, ni Sara Duterte, sagutin niya muna yung mga akusasyon laban sa kanya based sa nakapalaman doon sa articles of impeachment at doon kasama pati yung kanyang asawa na si Mans Carpio, mga kababayan. Pati yung kanyang asawa, hindi po siya pwedeng magtago sa pagiging isang pribadong mamamayan. Ang kanyang dambuhalang yaman, pati yung kanyang mga bank accounts at mga kinakaharap na kaso kriminal, direktang nakatali sa issue, mga kababayan. Iskandalo at modus ng buong pamilya Duterte. Lalo na po, partikular sa kanyang asawang si Sara Duterte. So ang kanyang depensang pribado lang siya, isa siyang private citizen, isang malaking ilusyong legal, mga kababayan. Sa ilalim ng batas at mga ebidensya, si Mans Carpio ay kasama at nakalubog sa bawat kontrobersya ng makinaryang Duterte. Wala po siyang takas sa conjugal property at impeachment na kinakaharap ng kanyang asawang si Sara. Idinamay siya sa impeachment dahil po kasama siya doon sa bank accounts. Sa mga ebidensyang kasama sa impeachment complaint. Yung nasili po ng AMLAC na 6.77 billion pesos. Yung AMLAC report na ayon doon sa nakita sa presentation ng AMLAC report, 3.13 billion, mga kababayan, nito galing sa personal accounts ni Mans Carpio, yung kabuuang 6.77 billion. So, sa halip, mga kababayan, na patunayan kung saan galing yung bilyon na pondo, ang naging hakbang ng asawa ni Sara ay nagbanta sa media, citing AMLAC report
at nagsampa ng kaso laban sa mga mambabatas gamit po yung bank secrecy law. So ang kanyang pagpalag, ang paghabol niya sa mga nagbunyag sa halip mga kababayan na pabulaanan ang mismong halaga, malinaw siya mga kababayan na isang patunay na totoo yung dambuhalang pondo sa kanyang mga bank accounts. Idagdag pa rito yung testimonya ni Mark Taguba na nagsabit sa kanya mga kababayan sa alleged drug syndicate. Base sa naging investigasyon ng Congress, yung Quadcom, remember? So dahil sa kanyang mga involvement bilang isang abogado mga kababayan na nanumpa sa lawyer's oath, yung integrity po ni Mans Carpio ay lubos na questionable. So kung walang anomalya ang isang opisyal ng korte, dapat sana unang magbukas siya ng records para linisin yung kanyang pangalan. That should be the right response mga kababayan. So ang pagtatago niya sa technicality ng bank secrecy law at pribadong mamamayan tulad ng kanyang defense, hindi po siya sapat na palusot. Importanteng mabusisi po siya kasi joint account siya yung nasilip mga kababayan ng AMLAC sa naging presentation sa Justice Committee sa hearing ng impeachment case laban kay Sara Duterte.